Mahirap aminin, pero habang tumatanda tayo, nagbabago ang ating katawan sa mga paraang minsan ay hindi natin inaasahan o napag-uusapan. Para sa mga kababaihan, lalo na sa edad 16, 70 o higit pa, isa sa mga pagbabagong ito ay ang amoy ng ating katawan. Gusto kong maging malinaw, hindi ito tungkol sa pagiging madumi o pabaya. Sa katunayan, maraming nakatatandang babae ang masinop sa kanilang sarili. Pero, sa kabila ng lahat ng pagsisikap, may ilan sa atin na napapansin na may kakaibang amoy at hindi maintindihan kung bakit. Ang totoo, ang iniisip ng marami na amoy matanda ay resulta lang ng maliliit na gawi na madali namang itama. Tahimik at dahan-dahang gumagapang ang mga gawi na ito, kaya hindi natin napapansin. Bilang isang health and wellness educator na matagal nang nakikipagtrabaho sa mga nakatatandang kababaihan, gusto kong ibahagi sa inyo ang 8 simpleng paraan batay sa siyensya na makakatulong para mas maging presko, malinis at confident kayo. Walang paghuhusga at hindi kailangan ng mamahaling produkto. Ang mga tip na ito ay nakaugat sa biology, hindi sa pamantayan ng ganda. Ito ay tungkol sa pangangalaga, hindi pamimintas. Layunin nitong suportahan kayo na tumanda ng may gilas, kaalaman at dignidad. Dahil ang pagiging presko ay hindi luho, ito ay bahagi ng ating kalusugan. At bawat babae ay karapat-dapat na maging komportable sa sarili niyang balat sa anumang edad. Kaya simulan na natin. 1. Pagsuot ng bra ng masyadong matagal. Pag-usapan natin ang isang bagay na bihirang pag-usapan, lalo na sa mga kababaihan edad 60 pataas. Ang inyong bra. Partikular, gaano katagal niyong isinusuot ang parehong bra nang hindi nilalabhan. Para sa marami, ang bra ay nagiging isang komportableng bagay na matagal nating hindi binitawan. Dahil man sa nag-iisa payo, hindi masyadong pinagpapawisan, o dahil lang sa maganda ang fit at ayaw nating mag-abalang maglaba, madaling maging ugali ang pagsuot ng bra ng paulit-ulit. Pero ito ang problema. Nagbabago ang ating balat habang tumatanda at kasama diyan kung paano ito nakikipag-ugnayan sa tela. Habang dumadaan ang mga kababaihan sa menopause at sa mga huling yugto ng buhay, ang panlabas na layer ng ating balat ay nagiging mas manipis, mas tuyo, at mas madaling sumipsip. Ibig sabihin, mas madali itong makakuha at mag-imbak ng bakterya, langis at pawis kaysa dati. Kahit hindi ka aktibong pinagpapawisan, ang iyong balat ay naglalabas pa rin ng natural na langis. Nagtatanggal pa rin ng maliliit na cells araw-araw. At ang mga cells na iyon ay naiipon sa tela ng iyong panloob na kasuotan, lalo na sa band, sa cups at sa kilikili. Sa paglipas ng panahon, ang pagdami ng mga ito ay nagiging perpektong kapaligiran para sa bakterya na nagdudulot ng amoy. Baka napansin mo na ang mahinang amoy asim kapag inaangat mo ang iyong bra pagkatapos ng ilang beses na paggamit. O baka ang isang taong malapit sa iyo, nang hindi niya namamalayan, ay bahagyang umatras kapag niyayakap ka. Hindi ito guni-guni mo lang. Ang tela, lalo na ang synthetic blends, ay maaaring mag-trap ng amoy na hindi laging ganap na lalalabhan. At kapag isinuot mo ang parehong bra ng maraming beses nang hindi nililinis, ang amoy ay maaaring dahan-dahang maging bahagi ng kung ano ang iniuugnay ng mga tao sa iyo, kahit na malinis ang iyong katawan. Ang solusyon ay hindi komplikado. Karamihan sa mga doktor ay nagrerekomenda ng pagpapalit ng bra araw-araw para magpahinga ang elastic. Labhan ang bawat bra pagkatapos ng 2 hanggang 3 beses na paggamit o mas maaga kung mainit ang panahon o kung aktibo ka. Pumili ng mga materyales na breathable tulad ng koton at iwasan ang mga pads na hindi matatanggal o malilinis ng maayos. Ilagay ang iyong bra sa isang mesh bag sa gentle cycle at hayaan itong matuyo sa hangin para mapanatili ang hugis at stretch nito. Ang paggawa nito ay hindi lang tungkol sa pag-alis ng amoy. Ito ay tungkol sa pagrespeto sa sarili. Ito ay tungkol sa pagbibigay-pugay sa iyong katawan sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng malinis at suportadong damit. Sa anumang edad, karapat-dapat tayo dyan. Ang isang sariwang bra ay tila maliit na bagay, ngunit nagdadala ito ng isang tahimik na kumpiyansa na nananatili sa iyo sa buong araw.
Dagdag na tip, kung mayroon kang mga bra na may underwire, tiyaking tama ang sukat nito. Ang masikip na bra ay maaaring magdulot ng mas maraming pawis at pagkiskis na nagpapataas ng posibilidad ng amoy. Tala pa, pagkalimot sa pag-exfoliate ng kilikili. Maraming kababaihan ang pamilyar sa pag-exfoliate ng mukha. Ang ilan ay nag-exfoliate pa ng braso, binti o paa. Ngunit napakakaunti ng mga kababaihan, lalo na sa mga huling taon, ang nakakaalam na ang pag-exfoliate ng kilikili ay hindi lamang nakakatulong, ito ay kinakailangan habang tumatanda tayo. Marami sa atin ang nagsisimulang mapansin na kahit regular na naliligo at gumagamit ng deodorant, may nananatiling amoy. Sa kilikili na naiiba sa nararanasan natin noong mas bata pa tayo, ang dahilan ay hindi lang pawis, kundi build-up. Ang ating kilikili ay isa sa mga pinakasensitibong bahagi ng katawan pagdating sa pawis at amoy. Naglalaman ang mga ito ng isang partikular na uri ng sweat gland na kilala bilang apocrine glands na naglalabas ng mas makapal, mas mayaman sa protina na pawis. Ang ganitong uri ng pawis ay nakikipag-ugnayan sa bakterya sa ating balat upang lumikha ng mas matinding amoy. Ngayon kapag idinagdag mo ang mga deodorant at antiperspirant, lalo na ang mga pangmatagalan o clinical strength na produkto, naglalagay ka ng mga substance na maaaring kumapit sa balat kahit pagkatapos ng magandang paliligo. Sa paglipas ng panahon, ang mga produktong ito ay hindi ganap na nalalabhan. Sa halip, lumilikha sila ng isang manipis na pelikula. Ang pelikulang iyon, kasama ang mga patay na balat at natural na langis ng katawan, ay nagtatrap ng bakterya. At ang bakterya ang sanhi ng maasim o lipas na amoy sa kilikili na nagsisimulang maranasan ng ilang kababaihan habang tumatanda sila. Kahit araw-araw kang naliligo at gumagamit ng antibacterial soap, kung hindi ka dahan-dahang nag-exfoliate sa ilalim ng iyong mga braso, hindi mo nararating ang ugat ng problema. Ang magandang balita ay hindi mo kailangan ng matapang na scrub o mamahaling produkto para ayusin ito. Ang isang malambot na washcloth, isang gentle loofah, o kahit isang silicone exfoliating pad ay maaaring gamitin 2 o 3 beses sa isang linggo. Ang susi ay huwag mag-scrub ng agresibo. Gusto mong dahan-dahang luwagan at alisin ang build-up. Ang maligamgam na tubig ay sapat na. Bagaman maaari kang magdagdag ng mild soap o natural cleanser kung gusto mo. Laging banlawan ng lubusan pagkatapos upang matiyak na walang nabitirang residue. Maaaring magulat ka sa unang beses na tamakang mag-exfoliate. Maraming kababaihan ang naguulat na ang kanilang washcloth ay nagiging kulay abo, kahit na akala nila ay malinis sila. Ngunit sa loob ng ilang araw, malamang na mapansin mo na ang iyong mga kilikili ay mas makinis, mas tuyo, at mas sariwa ang amoy sa buong araw kahit na walang idinagdag na deodorant. Hindi ito tungkol sa kagandahan. Hindi ito tungkol sa pagpapasiya sa iba. Ito ay tungkol sa pakiramdam na komportable sa sariling katawan. Ang pag-exfoliate ng kilikili ay isang maliit na gawain ng pagpapanatili na may malaking epekto sa kung paano ka nakakaramdam. At sa yugtong ito ng buhay, ang pakiramdam na malinis, marangal at may kontrol ay hindi opsyonal. Ito ay mahalaga. Dagdag na tip, kung mayroon kang sensitibong balat, subukan ang patch test muna sa isang maliit na bahagi ng kilikili bago gawin sa buong area. Piliin ang mga deodorant na aluminum-free kung napansin mong mas sensitibo ang iyong balat. 3. Pagpapabaya sa kalinisan ng paa at sapatos. Mayroong nakakatuwang tungkol sa pamilyar na pares ng sapatos. Ang ilang sapatos ay nagiging bahagi ng ating pang-araw-araw na buhay. Ang ating garden shoes, ang ating walking shoes, ang ating slip-ons para sa mga errands o appointments. Sila ay sumusuporta, komportable na at maaasahan. Ngunit may iba pa. Ang mga sapatos na ito ay madalas na nagiging amoy traps. Ang hindi alam ng maraming kababaihan ay ang ating mga paa ay nagbabago ng malaki habang tumatanda tayo. Maaaring bumagal ang sirkulasyon, iba ang paggana ng sweat glands, at ang balat sa ating mga paa ay nagiging mas madaling mag-imbak ng moisture. Idagdag pa rito ang mga side effect ng gamot o pagbaba ng mobility, at bigla ang ating mga sapatos ay sumisipsip ng higit pa sa aktibidad ng araw.
Nag-iimbak sila ng bakterya, fungi at amoy. Sa maraming kaso, hindi na natin napapansin ang amoy sa ating sarili dahil bahagyang bumababa ang ating pang-amoy sa pagtanda. Ang tila mahinang amoy sa atin ay maaaring mas matindi sa iba. Ito lalo na sa mga saradong espasyo tulad ng kotse, opisina ng doktor o kapag bumibisita sa pamilya. At sa kasamaang palad, ang amoy ay hindi laging nagmumula sa ating katawan mismo. Madalas itong nagmumula sa loob ng ating mga sapatos. Ang loob ng sapatos, lalo ng soles at lining, ay nagtitipon ng pawis ng paa at mga piraso ng balat sa tuwing isinusuot natin ang mga ito. Kung walang bentilasyon o paglilinis, lumilikha ito ng perpektong kapaligiran para sa pagdami ng bakterya. Ang amoy ay pagkatapos ay naililipat sa ating medyas, sa ating carpet, kahit sa ating mga kamay kung madalas nating hawaan ang ating mga sapatos. Ngunit sa ilang simpleng gawi, maaari itong baligtarin. Magsimula sa pagpapalit-palit ng iyong mga sapatos. Huwag isuot ang parehong pares 2 araw nang magkasunod. Hayaan ang sapatos na mag-air out malapit sa bintana o sa sikat ng araw. Minsan sa 1 linggo, tanggalin ang insoles at alinman sa hugasan ng mga ito o budburan ng baking soda upang masipsip ang amoy. Kung nahuhugasan ng iyong sapatos, sundin ang mga tagubilin ng gumawa at linisin ang mga ito ng dahan-dahan. Ang isa pang mahusay na tip ay ilagay ang tuyo, hindi na gamit na black tea bags sa iyong sapatos magdamag. Ang tsaa ay naglalaman ng tannins na natural na pumapatay ng bakterya at sumisipsip ng moisture. Laging magsuot ng medyas o no-show footies kahit sa slip-ons upang mabawasan ang direktang pagsipsip ng pawis sa lining. At isaalang-alang ang pagtatakda ng paalala upang linisin ang iyong mga sapatos kasama ng labada o kumot. Tandaan, ang kalinisan ng paa ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa amoy. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa sirkulasyon, pagprotekta sa iyong balat at pananatiling mobile na may kumpiyansa. Ang malinis na sapatos ay sumusuporta sa malinis na pamumuhay at ang malinis na pamumuhay ay sumusuporta sa isang maganda, may kapangyarihan na pagtanda. Dagdag na tip, kung madalas kang nakakaranas ng pawis sa paa, isaalang-alang ang paggamit ng foot powder o antiperspirant para sa paa. Para sa mga sapatos na hindi nahuhugasan, spray ng disinfectant spray na gawa sa ethyl alcohol para mawala ang bakterya. 4. Sobrang paglalagay ng pabango para takpan ang amoy ng katawan. Ang pabango ay maaaring maging magandang bahagi ng kung paano natin ipinapahayag ang ating sarili. Para sa maraming kababaihan, ang paboritong pabango ay nauugnay sa alala, sa pagkakakilanlan at sa pakiramdam ng elegansiya. Marahil ito ay isang amoy na matagal mo nang isinusuot, isang amoy na nagparamdam sa iyo ng kumpiyansa sa trabaho, romantiko sa mga espesyal na gabi, o mas nararamdaman ang sarili. Ngunit ito ang hindi alam ng maraming kababaihan. Nagbabago ang chemistry ng ating katawan habang tumatanda tayo. At kasama doon kung paano nakikipag-ugnayan ang pabango sa ating balat. Pagkatapos ng menopause, nagbabago ang pH level ng ating balat. Maaari rin tayong makaranas ng panunuyo, pagbabago sa produksyon ng langis, at pagbabago sa hormone levels na nakakaapekto kung paano pinapanatili at inilalabas ng ating balat ang amoy. Ang mga gamot at dieta ay maaari ring makaimpluwensya sa amoy ng katawan at persepsyon ng pabango. Ang dating amoy na magaan at floral noong tayo ay nasa 40s ay maaaring magkaroon ng mas mabigat o kahit maasim na nota sa ating 70s. Para mas nakakanito, maaaring bumaba ang ating panamoy sa paglipas ng panahon. Ibig sabihin, hindi natin maaaring maamoy ang sarili nating pabango ng malinaw tulad ng dati. Ang likas na ugali ay maglagay ng mas marami. Minsan ilang dagdag na spray sa umaga, isang touch-up sa araw, o kahit pagpapatong-patong ng body sprays, creams at pabango. Sa kasamaang palad, madalas itong humahantong sa isang napaalakas na ulap ng amoy na sumasama sa natural na amoy ng katawan sa paraang hindi kaaya-aya. Ito ang gusto kong malaman mo. Ang pabango ay hindi dapat gamitin
para takpan ang amoy. Kapag ang pabango ay inilalagay sa balat na hindi nalabhan o pinagpawisan na tela, lumilikha ito ng chemical reaction. Ang resulta ay hindi neutralized na amoy. Ito ay amplified complexity na madalas mas masama ang amoy. Isipin ito na parang paglalagay ng air freshener sa sirang pagkain. Maaaring itago nito ang problema sa isang sandali, ngunit hindi nito nilulutas. Ang solusyon ay simple at elegante. Unahin ang kalinisan. Magdala ng maliit na pakete ng unscented wipes para mag-refresh sa ilalim ng iyong mga braso, kamay, ulieg sa araw. Pumili ng light alcohol-free body mists para sa mga espesyal na okasyon at maglagay ng pabango sa malinis at moisturized na balat lamang. Huwag kailanman mag-spray ng direkta sa damit o scarves dahil ang mga telang ito ay nagtataglay ng amoy ng iba at maaaring mapanatili ang amoy ng mas matagal. Sa huli, ang iyong amoy ay dapat magpalakas sa iyong presensya, hindi maging definisyon nito. Hindi mo kailangang amoy bulaklak para maging babae, marangal. Umay gilas, sapat ka na sa kung ano pa. Nasa kung ano ka. Malinis, confident at kahangahangang tao. Dagdag na tip, subukan ang paggamit ng essential oils na diluted sa carrier oil, tulad ng jojoba or almond oil sa pulse points para sa mas natural at mas matagal na amoy. Mas magaan ito at mas hindi magdulot ng amoy halo. 5. Paggamit ulit ng hindi nahugasang hair accessories. Ang buhok ay madalas isa sa mga unang napapansin ng mga tao sa atin. Nakastilo man ito, nakatali o natural, sumasalamin ito sa personal na pangangalaga at kaginhawaan. Ngunit kahit na binibigyan natin ng oras ang regular na paghuhugas ng ating buhok, madalas nating nakakalimutan ang isang bagay na kasing importante. Ang inilalagay natin sa ating buhok araw-araw, ang mga hair accessories tulad ng brushes, suklay, clips, headbands at fabric scrunchies ay nagtitipon ng mas marami kaysa sa ating napagtanto. Sa bawat pagtakbo ng brush sa ating buhok o pagtali nito gamit ang isang band, inililipat natin ang mga langis, pawis, skin cells at residue mula sa ating anit patungo sa accessory. Sa paglipas ng panahon, nagtitipon ng build-up sa mga item na ito. Ang mga brush ay nababalutan ng sebum, alikabok at mga partikulo ng produkto ng buhok. Ang mga scrunchie at headband ay sumisipsip ng pawis, pabango o kahit amoy ng pagluluto, lalo na kung isinusuot natin ang mga ito sa mga pang-araw-araw na gawain. Para sa mga kababaing edad 60 pataas, nagiging mahalaga ito dahil ang ating anit ay nagiging mas tuyo at mas sensitibo sa pagtanda. Kung napapansin mo ang pangangati ng anit, iritasyon o kahit isang kakaibang amoy na nananatili malapit sa iyong unan, ang sanhi ay maaaring hindi ang iyong shampoo. Maaaring ang iyong mga accessories. Ang muling paggamit ng mga item na ito nang hindi nililinis ng regular ay nangangahulugan na muling inilalagay mo ang parehong bakterya at build-up sa iyong malinis na buhok sa bawat pagkakataon. Ang solusyon ay simple at epektibo. Linisin ang iyong mga brush minsan sa isang linggo. Simulan sa pagtanggal ng mga naaulong na buhok gamit ang suklay o kahit ang dulo ng isang panulat. Pagkatapos, ibabad ang brush sa isang palanggana ng maligamgam na tubig na may kaunting shampoo at baking soda. Hayaan itong umupo ng 30 minuto. Kuskusin ng dahan-dahan gamit ang toothbrush. Banlawan ng lubusan at hayaan itong matuyo ng ganap bago gamitin muli. Para naman sa mga tela, tulad ng scrunchies, elastic bands at headbands, itrato ang mga ito katulad ng pagtrato mo sa medyas o pillowcases. Ilagay ang mga ito sa isang mesh laundry bag at ilagay sa labada minsan sa isang linggo gamit ang gentle cycle. Iwasan ang pag-iimbak ng mga accessory sa basang banyo kung saan maaaring tumubo ang amag ng hindi napapansin. Ang pagpapanatili ng malinis na hair accessories ay higit pa sa isang magandang ugali. Ito ay isang paraan upang alagaan ang korona ng iyong katawan. Ang malinis na kagamitan ay sumusuporta sa isang malusog na anit, mas sariwang amoy ng buhok, at sa huli, ay mas malaking pakiramdam ng pagrespeto sa sarili. Kung tutuusin, karapat-dapat ka sa higit pa sa malinis na buhok. Karapat-dapat ka sa buong ritual ng pangangalaga, mula sa ugat hanggang sa ribon. Dagdag na tip,
Kung gumagamit ka ng hairspray o iba pang styling product, mas madalas mong linisin ang iyong brushes. Mas mabilis itong magpatong ng residue. 6. Pagtulog sa luma at maruming pajamas at kumot. Para sa marami sa atin, ang oras ng pagtulog ay isang sagradong bahagi ng araw. Ito ang ating pagkakataon upang magpahinga, magmuni-muni at hayaan ang ating katawan na mag-recharge. Ngunit kung hindi tayo mag-iingat, ang ating mga gawi sa gabi ay maaaring tahimik na sumisira sa ating kalinisan at makakaapekto pa nga sa kung paano tayo amoy sa araw. Isa sa mga pinakakaraniwang pagkakamali sa mga kababaihan sa kanilang mga senior years ay ang muling pansuot ng pajamas at pagpapaliban ng pagpapalit ng kumot. Ito ang bagay, kahit na maligo ka bago matulog, ang iyong katawan ay dadaan pa rin sa ilang mga function habang natutulog ka. Pinagpapawisan ka, nagtatanggal ka ng mga patay na balat, at ang iyong hininga ay naglalabas ng moisture at microscopic droplets. Kung natutulog ka sa ilalim ng makapal na kumot, ang init at halumigmig ay lumilikha ng isang kapaligiran kung saan lumalago ang bakterya. Ang malambot na flannel nightgown na gusto mo? Maaaring hawak nito ang pawis, langis ng balat, at invisible residue sa loob ng ilang araw o kahit linggo. Maraming kababaihan ang nagiging ugali ang pagsusuot ng parehong nightgown sa loob ng 5 o higit pang gabi. Pakiramdam nito ay malinis. Hindi ito mukhang marumi. Ngunit sa paglipas ng panahon, maaari itong magkaroon ng mahinang amoy asim o musty, lalo na sa paligid ng neckline, armpits at dibdib. Ganito rin ang totoo para sa mga punda ng unan na sumisipsip ng facial oils, laway, at product residue ng buhok gabi-gabi. Sa huli, ang build-up na iyon ay nagiging pinagmulan ng amoy ng katawan. Kahit na malin ang iyong balat. Karaniwang inirerekomenda ng mga doktor ang paghuhugas ng kumot ng hindi bababa sa 1 beses sa 1 linggo at pagpapalit ng pajamas tuwing 2 o 3 gabi, mas madalas sa mainit na panahon o kung may sakit. Ang mga punda ng unan ay dapat palitan 2 beses sa 1 linggo, lalo na kung nakahiga ka sa iyong gilid. Maaari kang lumikha ng isang simpleng sistema ng pagpapalit-palit ng 2 set ng kumot at maraming pajamas upang laging may sariwang set na handa. Huwag kalimutan ang iyong kutsyon at unan. Ang pagwiwisik ng baking soda sa iyong kutsyon minsan sa 1 buwan, hayaan itong umupo ng 30 minuto. Pagkatapos ay i-vacuum ito, ay makakapagpa-fresh sa tela at makakabawas ng amoy. Ang mga unan ay dapat hugasan ng hindi bababa sa 2 beses sa 1 taon o palitan kung hindi na malinis ng lubusan. Ang pagtulog sa isang malinis na kapaligiran ay hindi lang tungkol sa kaginhawaan. Sinusuportahan nito ang kalusugan ng balat, respiratory wellness, at emosyonal na kapayapaan. Kapag nagising ka sa sariwa, malinis na tela, iba ang pakiramdam ng iyong katawan. Mas malalim kang humihinga, mas makinis ang pakiramdam ng iyong balat, at dala mo ang pagiging sariwa na iyon sa iyong umaga. Ito ay isang tahimik na regalo sa sarili, isang nagsasabing karapat-dapat pa rin ako sa ginhawa at pangangalaga bawat gabi. Dagdag na tip, isipin ang uri ng tela ng iyong pajamas. Ang cotton ay mas breathable at mas kaunti ang nagtatrap ng amoy kumpara sa synthetic materials. 7. Pagkalimot, linisin ang likod ng tenga at leg. Mayroong ilang bahagi ng katawan na madaling makaligtaan pagdating sa personal na kalinisan. Ang likod ng tenga at ang leg ay 2 sa mga pinakamadalas na nakakaligtaan. Ang mga ito ay maliliit, tahimik na bahagi ng katawan, ngunit maaari silang maging isa sa mga pinakanakapansin pagdating sa amoy, lalo na sa mga nakatatanda. Habang tumatanda ang mga kababaihan, ang balat sa paligid ng tenga at leg ay nagiging mas at maaaring mag-imbak ng langis, pawis at maging ang residue ng pabango ng mas matagal kaysa dati. Ang likod ng tenga ay tahanan ng mataas na konsentrasyon ng sebaceous glands na naglalabas ng langis na nagpoprotekta at nagmo-moisturize sa ating balat. Ang mga gland na ito ay patuloy na gumagana sa buong buhay natin at sa ilang individual ay nagiging mas aktibo sa pagtanda. Kung ang langis na ito
ay namubuo ng hindi regular na nalilinis, maaari itong mag-oxidize at maglabas ng matapang na amoy. Bukod pa rito, kung nagsusuot ka ng salamin, hearing aids, o kahit hikaw araw-araw, ang pagkiskis at pagtabing sa lugar na ito ay maaaring manitrap ng init at moisture, na ginagawa itong perpektong lugar para lumago ang bakterya. Ang leeg ay isa pang bahagi na madalas nakaalimutan. Nakatuon tayo sa paghuhugas ng ating mukha at katawan. Ngunit ang mga kulubot sa ilalim ng leeg, lalo na sa ilalim ng scarves, necklaces o high collars, ay maaaring magtipon ng pawis at dumi mula. Kung nagmamadali ka, hindi lang ito nakakatulong na maiwasan ang amoy, kundi sumusuporta rin ito sa kalusugan ng balat, nakakabawas sa panganib ng iritasyon at makakapagpabuti pa nga ng sirkulasyon sa mga sensitibong lugar na ito. Ang paglilinis sa likod ng tenga at sa leeg ay isang maliit, magalang na kilos sa iyong katawan. Isang gawa ng pagtuon na nagsasabing mahalaga ka pa rin. Kahit ang mga bahagi na hindi nakikita ng iba ay karapat-dapat na maging sariwa at maalagaan. Dagdag na tip, kung nagsuot ka ng hikaw, regular itong linisin. Ang mga dumi na naiipon sa hikaw ay maaaring mag-ambag sa amoy sa likod ng tenga. Opo, pagpapabaya sa nakaipong labada at amoy ng lumang gawi. Ang paglalaba ay parang walang katapusang gawain. Karaniwan na ang pagpapasimple ng mga routine sa pamamagitan ng pagpapahaba ng oras sa pagitan ng mga labada. Kapag tayo ay nag-iisa o hindi masyadong gumagalaw sa buong araw, tila perpektong katanggap-tanggap na isuot muli. Ang komportableng damit o hayaang mas mapuno ang laundry basket kaysa dati. Ngunit ang madalas na hindi napapansin ay kung paano nakakaapekto ang gawin na ito sa hangin sa paligid natin at kung paano ito tahimik na nag-aambag sa amoy ng katawan. Hindi kailangang kitang-kita na marumi ang damit para magdala ng amoy. Sa bawat beses na isinusot mo ang isang t-shirt, pantalon, medyas o pajamas, inililipat ng iyong balat ang mga langis, patay na cells, at microscopic bacteria sa tela. Ang mga partikulong ito ay nananatili sa mga fibers at patuloy na naglalabas ng amoy, lalo na sa mainit o saradong espasyo. Kapag isinuot muli o kahit iwanan sa isang saradong hamper, nagsisimula silang maglabas ng lipas, maasim na amoy na maaaring dahan-dahang makaapekto sa iyong kapaligiran. Sa pagtanda, na ginagawang mas mahirap mapansin ang pagbabago sa amoy ng ating mga damit. Maaaring isipin natin na malinis pa rin ang isang t-shirt. Samantalang sa totoo lang, nagkaroon na ito ng amoy ng langis ng katawan, paghahanda ng pagkain, o kahit ang kasangkapan na pinagupuan natin. Bukod pa rito, ang mga hamper na sobrang puno o nakaimbak sa madilim, basang sulok, ay maaaring lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagtubo ng amag at bakterya. Sa pagtanda, na ginagawang mas mahirap mapansin ang pagbabago sa amoy ng ating mga damit. Maaaring isipin natin na malinis pa rin ang isang t-shirt. Samantalang sa totoo lang, nagkaroon na ito ng amoy ng langis ng katawan, paghahanda ng pagkain, o kahit ang kasangkapan na pinagupuan natin. Bukod pa rito, ang mga hamper na sobrang puno o nakaimbak sa madilim, basang sulok, ay maaaring lumikha ng perpektong kondisyon para sa pagtubo ng amag at bakterya. Nang mas matagal, ngunit ang anumang nagtitipon ng pawis o isinusuot sa partulog ay dapat linisin ng madalas. Subukan gumawa ng mas maliliit na labada ng mas madalas para mas maging madali itong pamahalaan. Magtakda ng lingguhang schedule para hindi ito maipon. Para manatiling mabango ang lugar ng labada, isaalang-alang ang paglalagay ng maliit na lalagyan ng baking soda o ilang patak ng essential oil sa malapit. Pumili ng breathable fabric bag para sa maruruming damit sa halip na isang selyadong plastic bin. At kung gumagamit ka ng dryer, linisin ang lint trap at vent ng regular upang maiwasan ang build-up. Ang pag-aalaga sa iyong labada ay hindi lang tungkol sa pagiging malinis. Ito ay tungkol sa pagpapanatiling malusog ng iyong personal na espasyo, sariwa ang iyong wardrobe
at mataas ang iyong pagpapahalaga sa sarili. Ang malinis na damit ay sumusuporta sa malinis na pamumuhay. At kasama dyan, kung paano tayo nakakaramdam sa loob ng ating balat, hindi lang kung paano lumilitaw sa labas. Walang pinipiling edad ang pagiging presko at komportable sa sarili mong balat. Sana'y nakatulong ang mga simpleng tips na ito para mas maramdaman mo ang kumpiyansa at dignidad na karapat-dapat sa iyo sa bawat yugto ng buhay. Kung nakahanap ka ng halaga sa mga ibinahagi ko at gusto mo pang matuto ng mga praktikal na payo para sa isang mas makabuluhan at masarap na pamumuhay, inaanyayahan kitang mag-subscribe sa Gabay kay Senior Pinoy. Ito ay hindi lang isang channel. Ito ay isang espasyo kung saan ang mga kababaihang tulad mo ay nararamdaman na nakikita, sinusuportahan at nabibigyan ng impormasyon habang dumadaan sa magandang yugtong ito ng buhay. Gusto po ring marinig ang iyong mga saloobin sa comment section. Ano ang isang maliit na paraan ng pag-aalaga sa sarili na tahimik ngunit sagrado na nakakatulong sa iyo upang maramdaman mong ikaw muli? Hanggang sa susunod, alagaan mo ang iyong sarili.